Makakasama natin si Sir Alan J. Humamoy. Sir Alan, magandang morning! Magandang umaga, Sir Alan. Good morning, sir. Okay. Naku, napakagaling ng ating guest ngayong umaga, Sir Alan. Alam nyo mga ka-Net 25, mga ka-LTE, alam nyo ba na nag-viral pa ang kwento ni Sir Alan J. na kinabiliban pa ng maraming netizens at mismo si Pangulong Bongbong Marcos? Umani ho ng magagandang reaksyon ng kanyang valedictory speech dahil sa pag-aalay niya ng parangal sa kanyang mga magulang. Gusto ko munang malaman, Sir Alan, ano ang naging reaksyon ng, dahil sa mismong ano yung reaksyon mo doon sa, siyempre parang, Pangulong Bongbong Marcos na yun, napabilib mo si Pangulong Marcos. Anong naging pakiramdam mo, anong naging reaksyon mo na panahon na yun? Sobrang saya ako, sir, kasi nagbunga yung mga sakripisyo ng aking mga magulang. Kasi yung iniisip ko lang talaga, sir, ay makapagtapos or mag-survive sa akademya. Tapos matulungan ko yung mga magulang ko balang araw. Tapos, sino mag-aakala na isang taong tulad ko at isang karangalan na parangalang valedictorian sa harap ng presidente ng Pilipinas, sir? Oo nga, alam mo Sir Alan, nakakabilib ka kasi yung ating mga kababayan na nagpupursiging makapag-aral, nagpupursiging na maabot yung kanilang mga pangarap, isa ka sa mga inspirasyon nila. Pero kwentuhan mo lang kami, alam namin hindi naging madali yung buhay mo habang nag-aaral ka, pero ano yung pinaka naging inspirasyon mo? Ano yung nagtulak sa'yo para makatapos ka? Hindi lang basta makatapos ha, kundi eto pa nga, class valedictorian ka pa, Sir Alan. Bale, sir, ginawa kong inspirasyon yung estado namin sa buhay, sir, upang magpursige pa at mag-aral ng mabuti. Gusto ko rin mapatunayan na hindi talaga hadlang yung kahirapan upang makamit natin ang ating mga pangarap sa buhay. At yung mga sinabi ng mama ko, yun talaga yung nagpapatibay pa sa akin lalo, sir. Oh, di ba? Si Sir Alan talaga ano pa rin, no? Para kakatakot, Sir Alan, masyadong seryoso. Sir Alan, eto alam naman, syempre maraming may hirap ng mga kababayan natin. Gusto ko lang bigyan mo lang ng konting ideya yung ating mga kababayan. Yung inyong pamilya, hindi ka naman laki sa yaman, di ba? Pero masasabi mo ba na yung pagpupursigan ng iyong mga magulang, yun talaga yung parang kumbaga naging dahilan sa'yo? Kasi yung iba, sustentado ng magulang, yes, parang pasimple-simple lang sila sa pag-aaral. Pero ikaw ba hindi mo inisip na mahirap lang kami okay na yan kahit di na ako makapagtapos? Bakit nagsumikap ka na makatapos ka ng pag-aaral? Kasi nakikita ko talaga, sir, sa amin, sir, naghirap talaga kami, sir. Kasi yung paghirap na yun, sir, pag wala akong gagawin, maghihirap talaga kami habang buhay, sir. Kaya dahil dun, ginawa kong inspirasyon yun, sir. Nag-aral ako mabuti, nagpursige pa, para umangat naman yung estado namin sa buhay, sir. Eto, Sir Alan, bahagi mo sa amin yung naging speech mo nung ikaw daw ay grade 8 pa lang sa ilalim ng poste ng ilaw ka nag-aaral. Uy, grabe. Wala bang kuryente sa inyong lugar noon sa Bohol, sir? Yes, sir. 22 years na kami dun sa lugar namin, sir. Tapos, year 2018 pa, ay 2016, nakabitan ng kuryente doon sa lugar namin. Oo. Kasi nakatira kami sa isang government-owned na lugar. Tapos hindi madali o hindi basta-basta yung pagkabit ng kuryente. Kaya nung high school ako, kinakailangan kong mag-aral sa ilalim ng poste para, syempre kasi sir, may mga gabi din kasi sir na di kami nakakabili ng kerosene para sa kerosene lamp namin, sir. Kaya pang makapag-aral, pupunta ako doon sa ilalim ng poste, sir. Paano yun, sir? Siyempre, yung ilalim ng poste, malamok, siyempre, hindi ka secured doon. Ano ginagawa mo? May nagdadala ka ba ng patungan mo o para may pagsulatan? Kaya paanong itsura? Ano itsura mo noon, Sir Jay? Pakilarawan mo nga sa amin, Sir Alan. Doon sa malapit sa amin, sir, may poste doon, sir. Doon sa may daanan, sir. May bato naman doon, sir. Kaya dinadala ko yung notebook ko doon, sir. Doon mo pinapatong? Minsan pinapatong ko, minsan ako yung umuupo doon sa bato, sir. Hindi ka ba natatakot? Siyempre, parang delikado yun pagka ganun. Di naman, maliwanag naman, sir, yung lugar, sir. Hindi ka ba minsan parang naiyak na parang hirap ng buhay namin pero eto ko nag-aaral pa rin? Hindi mo ba minsan na-realize yung gano'n na parang nakakainggit naman yung mga kaklase ko na iba? Bali, nangyari sa akin, sir, gabi-gabi, mas tumitibay ako, sir. Mas ginusto ko talaga makapagtapos gabi-gabi kasi kitang-kita ko sa harap ng pwesto, sir, doon yung bahay namin, sir. Nakikita ko yung hirap ng buhay, sir. Alam yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Yan, kikita nyo sa mga TV screen, yung mga katutok sa atin sa TV at sa ating mga Facebook at YouTube Live. Kita nyo yung pagsusumikap ni Sir Alan. Ito, Sir Alan, yung kumuha ka na ng test ng examinations mo for PMMA,
Wala kang, yung iba kasi nagre-review center sila. Ikaw ba, sariling review lang ang ginawa mo? At saka, paano mo pinagsikapan na makapasa dito sa examinations ninyo? Bali sir, may hiniram ako na reviewer sir, galing sa kaklase ko sir. Kasi siya sir, nag-take din siya ng exam sa mga iba't ibang ano sir, college admission. Yun, after niya mabasa yun, hiniram ko yun, dinala ko doon sa bahay sir. Doon, basa-basa ko doon sir, nanonood din ako minsan ng YouTube. After nun sir, thanks God, nakapasa naman sa mga pinag-i-examan kong scholarship tsaka college admission. Oh, diba, ang tsaga mo. Minsan kasi pagpipila ka sa mga ganyang scholarship, ang hirap, di ba? Ang daming requirements, ang haba ng pila. Buti di mo sinukuan, Sir Alan. Kasi nga sir, gabi-gabi tumitibay ako sir eh. Yun yung bale inspirasyon ko. Kung may inspirasyon ka kasi sir, kung ano may yung ano sir, anong hirap man yan, susuungin mo yan sir. Pero minsan ba pumasok sa isip mo noon na hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral kasi financially speaking, hindi kaya ng pamilya mo na kahit pa paano suportahan yung gastusin, yung mga pangangailangan mo sa pag-aaral? Dumating yan sir, pero dahil sa prayer sir, dumating din yung mga taong willing tumulong sir. Dahil sa kanila, nagpursigi pa rin ako sir. Akala ko yun na yung end. Pero nung dumating yung mga taong gusto tumulong, naisipan ko, may tiwala sila sa akin, kaya pagpatuloy ko to. Kaya yun, pinagpatuloy ko, sir. Ito, sino yung mga taong tumulong sa iyo, sa pamilya mo, para makapagtapos ka ng pag-aaral at the same time, kahit papaano, sila yung medyo na napupuntahan ninyo, nalalapitan ninyo, pagkakailangan nyo ng mga gastusin sa iyong pagtatapos. Sino yung mga taong kahit papaano pinasasalamatan mo? Yung mga taong yun, sir, yung mga family nila, Ichikawa, Kabahog, Luna, Lopez, Matias, idagdag natin yung family na Baliser, Hora, at marami pang iba sa. Kwento mo nga sa amin, Sir Alan, yung paraan na paano sila tumulong sa iyo, yung pamilya nila para makatapos ka ng pag-aaral ngayon. Yung ginawa ko lang talaga, sir, is mag-pray, magpursige, at mag-aral ng mabuti. After nun, dumating na yung mga taong willing tumulong. Kasi yung mga tao kasi pag nakita kang may pursigi ka, nagpupursigi ka sa buhay, nagsipag ka, tutulong yan sila pag kinakailangan. Kaya nandun sila, tumulong sila sa akin. At isa doon, yung family ni Ichikawa. Isa ako sa participant ng Philippine Math Olympiad, sir. Okay. Wow, galing mo pala sa math, Sir Alan, ha? Yes, sir. Ayun, isa ako sa participant ng Philippine Math Olympiad. Sa Cebu yun. Na-stranded kami. Pinadala ako ng mama ko ng pera. Yun, dumating sa akin. Tapos nagkulang. Tapos napansin naman ni family ni Ichikawa, ni Tita Ichikawa. Napansin niya yon. Kaya ginawa niya, inalagaan nila kami, tinulungan, hanggang sa makauwi kami ng Bohol. Kahit hanggang ngayon, tumutulong pa rin siya. Next dun, sir, bagitin ko na naman yung family ni Luna. Nung kasagsagan ng pandemic, sir, nagpositive ako sa COVID-19. Na-quarantine ako, sir. After ng quarantine, kailangan ko umuwi sa probinsya namin, sir. Pero pahirapan yung pag-uwi doon, sir, kasi maraming PUI doon sa lugar namin, sir. Oo nga. Kaya nangyari, yung family ni Luna, hindi nagdadalawang isip na tulungan ako, tinanggap ako, kasi especially kay late Chief Luna, siya yung chief ng pulis na 1 taon sa Bohol. Siya yung kumuha sa akin, tumanggap, inalagaan hanggang sa nakauwi ako sa bahay namin, sir, nang walang problema, sir. Alam mo, Sir Alan, minsan meron talagang mga tao na hindi mo aakalain sila yung bukas palad na tumulong sa iyo. No? Tsaka hindi sila napapagod tumulong. Pero imagine mo naman yung tulong na ginawa nila sa iyo, nag-result ng napakaganda at nakatulong sa iyo. At ito, nagtapos ka, may karangalan ka pang nagtapos, di ba? Pero ito, alam namin hindi lang sila yung mga proud na sabihin na eto na ngayon si Sir Alan J, nakatapos na ng pag-aaral at may mga karangalan pang natanggap, pero lalong-lalo na yung iyong mga magulang. Ano ang susunod na plano ng isang Alan J Umamoy na ngayon humaharap na sa realidad ng buhay? Bale ngayon, sir, magpuproceed ako doon sa sponsoring company ko, Fleet Management Limited. Doon ko ipagpatuloy yung aking nasimulan at naway matulungan ko na ang aking pamilya, sir. Kasi hindi sa graduation nagtatapos yung mga pangarap mo. Correct. Sa graduation, doon nagsisimula yung bagong yugto ng buhay mo. Tama. Meron ka bang mensahe para sa iyong mga magulang na siyempre pinaka naging inspirasyon mo sa pag-abot mo ng iyong pangarap? Sa mama ko, sa madiskarte kong Mama Julita, at sa supportive kong Papa Alan,
salamat sa lahat ng suportang ginawa nyo, sa diskarte, nagpinaggagawa nyo, kahit mahirap lang tayo, sinubukan nyo pa rin, pinilit nyo pa rin makapagtapos ako at matustusan yung mga pangangailangan ng pamilya namin, especially sa mga kapatid ko. Pinapaaral mo kami. Salamat, Ma, Pa. Ito na po ako ngayon. Uy, Sir Alan, ako, huwag ka na masyadong seryoso, Sir Alan, dahil dapat maging masaya tayo. Dahil meron kang Mr. Donut, ayan, pasalubong mo sa kanila yan, ha? Sir Alan, Jane, ako, alam mo, marami kang na-inspire ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito, at good luck sa panibagong chapter ng iyong buhay, Sir Alan, at sana mas marami ka pang ma-inspire. Maraming salamat sa at para sa lahat na nagsipagtapos sa PMMA. Nako, congratulations po sa inyo. At kasama mo rin, Sir Jay, ha? Yung iyong mga kaklase at yung Yes, sir, iyong mga junior. junior. Isa. Ha? O, ha? Nandito rin sila kasama niya. Shout out mo dyan, mga kasama na. Kaway kayo, kaway. O, kaway. Ayan, pakita kayo sa camera. Yun. Kaway, ayun. Oh, di ba? Shout out sa kanila. Sir Alan J, maraming salamat sa iyo. At sana lalo ka pang umunlad at mas marami pang tagumpay ang dumating sa iyong buhay. Maging inspirasyon ka sa marami nating kababayan.